Nakilala ang kanilang lahi bilang mga taong gubat. At ang kanilang kultura at pagkakakilanlan na kaugat sa kalikasan. Sila ang tribong Aita ng Zambales. Ang kanilang uri ng pamumuhay at mga tradisyon ang dahilan para dayuhin sila ngayon ng mga bakasyonista. Payak at tahimik ang pamumuhay ng mga Aita sa Sitio Yangil sa bayan ng San Felipe sa Zambales. Pero umaga pa lang, abala na ang ilan sa kanila. Dahil ilang oras na lang, darating na ang kanilang mga espesyal na panauhing nagmula pa sa iba't ibang panig ng Luzon at maging sa ibang bansa. Hindi raw nila kamag-anak o miyembro ng kanilang tribo ang mga paparating na bisita. Mula noong nakaraang taon nang magsimulang dumayo ang mga taga-syudad sa kanilang lugar. Simula na po, madam, yung pagtutulong ni Sir Rafael, yung lahat na po nang pumasok ang bisita, nagbibigay na po sa mga community. Yan po ang isang kagandahan. Yung lahat ng tao ay natutuwa na dahil hindi na sila namamasko sa kung saan-saan, dito na lang kasi may sa community na livelihood. Sa kabundukan, kalimitang nananalagi ang mga Aita. Sa nagdaang panahon, sa oras ng kagipitan, bumababa sila ng bundok para tumakbo sa mga tagalungsod. Pero kakaiba ang araw na ito. Sa pagkakataong ito kasi, ang mga tagalungsod naman ang dumarayo sa kanila para makisaya at makilala ng lubusan ang kanilang lahi. Talagang masaya po kaming lahat kasi nga po nakakahalubilo namin sila at saka bukod po doon sa sobrang layo po nila. Kaya siyempre po yung sobrang saya po namin na lahat na magluluto dahil nga po kahit na hindi po namin sila kaano-ano, willing po silang pumunta sa amin na hindi po sila nag-aalangan. Ang ilang kababaihan, abalang-abala sa paghahanda. Ang isa sa nangunguna sa paghahanda, si Nanay Net. Ang ginagawa po namin dito, simple lang po. At saka medyo malungkot po kasi noon kasi syempre po wala pa kaming ganitong mga bisita. Kaya medyo po malungkot din at saka mas mahirap din po ang buhay namin noon. Nasa likodan lang naman po yung bahay namin. Nagwawalis na po kami rito, naglilinis-linis na. Nagtutulong-tulong habang po naghihintay, nag-iigib, may nagkakahoy. Para po madali po yung proseso ng pagluluto namin. May tagahiwa na po, basta sama-sama po kami, may tagaluto, may tagaprito, may sa ubi chips, kanya-kanya na po kaming tukahin. Ang isa pa sa sinisimulang ayusin ng mga taga rito, ang mga bayi at pana na gagamitin sa programa mamaya para sa mga bisita. Pero inaalis na ang tarim o ang metal sa dulo nito kapag pinapahawak sa mga bisita upang maiwasan ang anumang aksidente. Nakilala namin ang 74 anyos na si Lolo Doyong na bukod sa gumagawa ng sandatang ito, isa rin pala siyang hunter o mangangaso sa kanilang tribo. Karaniwang tumatagal ng ilang araw ang pangangaso ng mga Aita sa kabundukan. Kaya kailangan namin yung maghahunting at kung wala kaming sapat na pinansal, doon kami magbibinta para magkaroon kami ng pinansal. Kami po ay yan ang talagang natutunan namin sa magulang namin. Kaya ang sinasabi ng kwan, kung alin ang trabaho ng magulang, yun ang trabaho ng anak. Ayon sa kanya, sa paglipas ng panahon ay humina na rin ang kanilang kita sa pamamana. Ito'y mahina-hina na, madam. Ay lang makayanan dahil sa pinakamatanda na. Nang magsimula ng dumagsa ang kanilang mga bisita, kahit papaano ay nakakapagbenta na rin siya ng kanyang mga gawa. Ang isang bayi at 3 pana, ibinebenta niya sa halagang 500 piso. Dahil sa katandaan, umaasa si Lolo Doyong na may pagpapatuloy pa rin ang kultura ng paggawa ng pana sa kanilang lugar. Kung matutunan nila ay maganda at mayroon naman silang kabuhayan. Halimbawa, ilayo ng Panginoon Diyos na ako'y mawala na matutunan naman nila ng paggawa na itong pana.